Sige, mga mahal kong patriotang Ingles. Hindi ako malaking tagahanga ng soccer, football. Pero masaya ako dahil tinalo ng Inglaterra ang Mexico kahit na ang dami ng madaing taktika ng mga tagahanga ng Mexico. Mas lalong naging masarap ang tagumpay na ito. Pinanood ko yung huling 10 minuto at halos tumigil ang tibok ng puso ko sa tindi ng atake ng mga Meksikano. Paulit-ulit silang umatake sa goal ng Inglaterra. Nanalo ang Inglaterra, 3-2. Tingnan mo kung paano nila ginawa ito. Nung gabi bago ang laban sa Mexico, nalaman nila ang tinutuluyan ng koponan ng Inglaterra at sinubukan silang istorbohin para hindi makatulog. Nagpapaputok sila ng paputok para maisturbo ang tulog ng mga Ingles. Pasensya na, mga mahal kong kaibigang Mexicano. Hindi ito umubra. Hindi ito umubra. Tingnan mo to. Binugahan pa nila ng bula ang bus ng kupunan ng Inglaterra pagdating nito sa Azteca. At nakikininig lang ako sa mga komentarista at sinasabi nila na pansinin mo, hindi pa natatalo ang Mexico sa stadium na yon mula pa noong 2013. At mula nang may tayo ang stadium, 3 banyagang kuponan lang ang nakatalo sa Mexico doon. Kaya magaling. Magaling, Inglaterra. Kaya ang Inglaterra ay kwalipikado na. Sa quarterfinals, Papanoorin ko pa rin ang mga natitirang laban sa World Cup dahil tagahanga ako. kung merong interesting na koponan, gusto ko rin. Naglalaro. Hindi ko ramdam at wala akong pakialam sa Germany o France. Alam ko namang tanggal na ang Germany. At talagang hinihintay ko, tingnan mo to. At talagang hinihintay ko ang laban ng France kontra Morocco. Hindi dahil gusto ko o may pakialam ako sa alinman sa dalawang koponan. Hindi dahil doon. Interesado ako dahil curious ako malaman kung anong mangyayari kapag nanalo ang France o kapag nanalo ang Morocco. Sa totoo lang, sa palagay ko, alam naman natin lahat ang mangyayari. Kapag nanalo ang France, magwawala ang Paris. Pag nanalo ang Morocco, magwawala pa rin ang Paris. Habil kakaibang panahon na yon, mga pare. Ito ang nangyayari hindi lang ngayong World Cup, kundi naging karaniwan na ito sa buong kanluran. Tingnan mo to. Natalo ng Morocco ang Canada at sinira ang London. Tingnan mo to. Sinira ang gitnang bahagi ng London. Tinalo ng Morocco ang Canada at sinira ang London. Hindi ba't maganda ang multikulturalismo? Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Anong ipinagdiriwang mo? Umuwi ka na. Mahal mo sobra ang Morocco. Lumabas ka na. Dapat alisin na sa kanila ang pagpipiliang ito kasi hindi naman sila kusang aalis. Hinihintay ko yung panahon na mauubos na ang pasensya ng Inglaterra, Pransya, Alemanya at ang totoong mga tao na ang mamahala. Tingnan mo ito. Brussels. Ito ang Brussels matapos matalo ng Morocco ang Canada. Brussels ito, mga pare. Ang ganda ng multikulturalismo, di ba? Sinira nila ang lungsod. Tingnan niyo yan. Tingnan nyo. Ito ang Turin, Italia. Hindi ba't maganda yan? Tingnan mo yan. Tingnan mo yan, ang ganda nito, ano? Ang ganda ng multikulturalismo, ano? Napakinabangan mo na ba yan? Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit. Bakit hinahayaan ng mga politiko ang ganito? Hindi ko alam. Ano pa bang hinihintay nila? Seryoso, ano pa bang hinihintay nila? Lumaki tayong naririnig na ang football fans sa Inglaterra, lalo ang hooligan nila, ang pinakamasama raw. Nasaan na sila? Hindi ko na sila nakikita. Sige, patas lang. Yung dati nilang ginagawa. Pero ayun, kultura ng Inglaterra yon. Pwede mong sabihin, yun ang hindi magandang bahagi ng kultura ng Inglaterra. Mas gusto ko pa ang mga English hooligan kaysa sa mga ito. O itong mga tao, pinatahimik nila yung sarili nilang mga hooligan at pinalitan nila ng mga hooligan mula sa ikatlong mundo. Nakakadiri.
Nakakadiri. Ano pa bang hinihintay natin? Ano bang hinihintay nila? Ano bang hinihintay ng mga politiko? Alam mo ba? May kumakalat na teoryang sabuatan. At alam mo ba? Hindi ko na kayang uminom gaya ng dati. Tingnan mo, London ito. Tingnan mo ito. Walang respeto sa pulis. At aalis na lang ang mga pulis. Tingnan mo to. Kung puting hooligan ang mga ito, ilalabas na sana ang riot gear. Labas na sana ang mga kabayo. Kaya oo, may umiikot na conspiracy theory na nagsasabing itong mga globalistang to, itong mga tao na to, gusto talaga nilang kumalat ang kaguluhan. Para pagkatapos, pwede nilang suspendihin ang konstitusyon o kaya, alam mo na, pwede silang pumasok gamit ang malalaking puwersa at pwede silang maging ganap na otoritaryan. Hindi ko alam mga pare. Sabi ko nga, tingnan nyo, hindi ko talaga alam. Maraming conspiracy theories gaya ng Great Replacement Theory at COVID lockdowns. Para sa akin, kailangan talaga noon ang COVID lockdowns. O yun ang sinasabi sa kanila. Pero ang nanging hibabaw na ibiya noon ay na nagsasanay lang sila para sa mas malaking bagay. Hindi ko alam kung nangyari na yon. Pero totoo ang Great Replacement Theory. Pasensya na. Hindi ako naniwala rito hanggang kamakailan lang. Tingnan mo. Inamin na talaga nila. Inan mo to. Ito si Tony Blair mga pare. Si Tony Blair mismo ang umaamin. At sa tingin ko, sa isang banda, para sa isang bansa tulad ng Britanya, na ang kinabukasan ay iniisip bilang isang bansa ng mga global na mamamayan, hindi lang mga mamamayang Brito. Kahit sino pwedeng pumasok, global citizen ka. Galing ka man sa Africa, Senegal, South Asia, o sa ilan sa mga pinakamasasamang bansa sa mundo, pwede kang manggaling doon. Ganun lang. Mamuhay ka ron bilang global na mamamayan dahil parang kabisera ito ng mundo. Tapos, sa tingin ko, alam mo, napakahalaga ng interfaith sa ganitong konteksto dahil hindi ka maaaring maging isang global na mamamayan kung ikaw ay walang alam sa reliyon. Anong klaseng kabobohan yan? Kahit gusto mo pa itong gumana, pwede ka namang magtakda ng mga simpleng patakaran at pwede mong buwagin ang pananampalataya ng tuluyan. Winasak nila ang pananampalatayang Kristiyano at pagkatapos ay todong pag-a-adjust nila para sa Islam. Ang pinakamasamang relihiyon na may isip ng kahit sino. Pinakamasamang relihiyon. Walang kapantay. Parang ano to? Nakapanood ako ng isa pang video, okay? Sasagutin ko na to ng minsanan at tuluyan dahil palagi kong naririnig ang ideyang yan mga kababayan mula sa tinatawag na woke right na ang mga Hudyo raw ang nagpapalaganap ng ideya ng multikulturalismo at sila ra ang may gawa niyan. Okay, palagi kong naririnig yan. Kaya sasagutin ko na yan ngayon. Actually, pakinggan muna natin ang video ng babaeng ito. Luma na itong video. Pakinggan niyo siya. Isa siyang Hudyo. Sa palagay ko, muling lumalaganap ang antisemitismo dahil hindi pa natututo ang Europa maging multicultural. At sa tingin ko, magiging bahagi tayo ng matinding pagbabago na kailangang mangyari. Hindi na magiging iisa ang Europa. Gaya ng monolitikong anyo nito noong nakaraang siglo. Ang mga Hudyo ay magiging sentro ng pagbabagong iyon. Malaking pagbabago ito sa Europa. Papunta na sila sa multikultural na pamumuhay. Kamumuhian ang mga Hudyo dahil sa pangunahing papel natin. Pero kung wala ang pangunahing papel na iyon at wala ang pagbabagong iyon, hindi mabubuhay ang Europa. Kaya, gaya na nakikita at narinig mo, malinaw naman. Kaya ang ideya ay ang mga Hudyo ang nasa likod ng pagguho ng kanluraning kultura at pagpapalit nito ng global na kalokohan, at multikulturalismo. Magiging mabuti ito para sa kanila. Dahil malinaw na pinahirapan ng mga Hudyo ng mga Nazi, hindi ng mga Aleman. At para sila ay makaligtas, kailangan nilang pahupayin ang kanduraning nasyonalismo. Kaya naisip nila, paano kung gawing multicultural tayo? Ngayon, paano naman nagkaiba yon sa video clip ni Tony Blair na pinatugtog ko sa inyo? Bawal bang magkaroon ng mga Hudyo ng mga woke na baliw na makasukdulang kaliwa? Monolitiko ba ang mga Hudyo? Hindi sila ganon. Makakakita ka ng mga dating Muslim. Sa totoo lang, marami talagang dating Muslim. Kahit na karamihan ay mga talunan. Pero yung malalaki, yung magagaling, tulad ko, si Pastor Prophet, si Nuria Khan, at marami pang iba, kami ay mga taga-suporta ng kanluraning sibilisasyon. Pero marami ring dating Muslim na sasang-ayon sa babaeng Hudyo na yon at kay Tony Blair. O alam mo na, alisin lahat ng hangganan. Hayaan ang mga tao na malayan makadaan.
Ito ay isang napakakaliwang, woke na kaliwang pag-iisip. Bakit may ilang Hudyo na walang ganon? Hindi ko maintindihan bakit kawawa ang woke right. Ang dahilan kung bakit lagi akong nagiging protektibo sa ating mga Hudyo ay dahil alam kong kakaunti lang talaga sila. Matalino talaga sila. Oo, syempre. Katulad ng kahit anong ibang komunidad. Mayroon din silang likas na instinct para sa sariling kaligtasan. Kaya may mga negosyo sila. May malalakas silang mga lobby at maayos ang lagay nila. Malaki ang impluensya nila para sa ganyang kaliit na komunidad. Pero ang dahilan kung bakit ko sila pinoprotektahan ay dahil alam din nila ang halimaw na kanilang kinakalaban, ang halimaw ng Islamismo. Ang mga kaliwang komunista at sosyalista na parang nababaliw ay kakampi ng mga Islamista. Kaya nga ang mga baliw na woke na makakaliwa ay bumaling laban sa komunidad ng mga Hudyo. Yung babaeng yon, di ko rin alam kung sino siya o kung nandyan pa siya. Kung tatanungin mo siya ngayon, sasabihin niyang nagkamali siya. Pati ang iba pang Hudyong tulad niya, nagkamali rin. Binalikan sila nito dahil mas marami talaga ang mga Muslim. Noong dumami sila sa Europa pagpasok ng bagong siglo, 250,000 lang sila. Ngayon, umabot na sila sa 28 o 30 milyon. Mas marami pa kaysa populasyon ng Australia. Kaya syempre, ilang milyong Hudyo lang ay hindi kayang labanan ng patuloy na dumaraming populasyon ng mga Muslim, sa politika man o sa pisikal, pati na rin sa militar. Kaya hindi talaga mangyayari yon. Maling kalkulasyon lang yon ng mga woke na kaliwang Hudyong may kagagawa nito. Pero hindi patas mula sa woke right na ibunton ang sisi sa mga Hudyo na parang iisa lang sila. Alam ko na karamihan sa mga anti-Islam at anti-multiculturalistang account na yon ay Hudyo talaga. Talagang ayaw ng mga Hudyo sa pagdagsa ng mga Islamista sa Europa, Australia at Amerika. Sobrang ayaw nila nito. Hindi nila gusto ito. At muli, sigurado kung may mga kaliwang komunista at sosyalistang Hudyo rin. Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi kilalanin ng woke right na hindi isang bloke ang mga Hudyo. Gaya ng mga puting kanduranin, mga hindi Hudyo na kanduranin, mga puting tao na sosyalista at mga woke na baliw. Ganon din sa populasyon ng mga Hudyo. Pero sige, inaabangan ko talaga ang laban ng Pransya kontra Morocco. Habil, siguradong masaya yon. Rabeng mapapahamak ang Paris dahil sa pagkakaiba-ibang di umano inakakapagpayaman. Kaya ang Paris makakatikim talaga ng matinding enrichment. Hindi ko alam. Baka ilang araw pa. Mas interesante na ang FIFA World Cup ngayon.